Maligayang pagbabalik sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe at i-on mo ang bell para ma-notify ka sa bawat uploads ko. Okay lang ako. Nakangiting tanggi niya. Hindi pa ba ako magsimulang kumanta? Umiling ito. No, meron pa tayong hinihintay. By the way, here are the list of songs na palagay ko ay magugustuhan nilang kantahin mo. Kaya mo ba ang mga kantang yan? Mabilis na bumaba ang tingin niya sa nakasulat sa papel. Kulang na lang ay mapaungol siya ng malakas nang mabasa iyon. Can't help falling in love with you. Born for you. Ikaw. You are my song and all of my life. Ang lahat ng iyon ay nagustuhan ni Romel. May mga panahong bawat isa sa mga kantang iyon ay naging team song nila. Parang gusto na niya magpapadyak. Tinitirya ba siya ng tadhana? O si Romel mismo ang naniniriya sa kanya? Ilang taon na siyang kumakanta sa mga wedding events at hindi lihim kay Romel iyon. Iniisip niya ngayon na hindi kaya pinasasakitan siya nito kaya siya pa ang kinuhang wedding singer sa mismong kasal nito. Beb, untag sa kanya ni Ivan. Mabilis na bumaling siya rito at pinilit na ngumiti. Hindi na bago sa akin ang mga kantang ito. Most requested song ito sa mga kasalan. Good. Yan kasi ang paborito ng mga bagong kasal. Baka naman si Romel lang ang may gusto nito. Wika niya sa sarili niya. Naisa na niyang isagot pero ngumiti na lang ulit siya. Maya-maya ay tumunog ang doorbell. Bumaling ang tingin ni Ivan sa mga naroroon. Kakaiba ang excitement na bumadha sa mukha nito. Guys, nandiyan na sila! Sabi nito at siya nang nagtungo sa pintuan upang buksan iyon. Isang pareha ang tumambad sa kanila. Parehong puting-puti ang attire ng mga ito at magkahawak pa ang mga kamay. Sa biglang tingin ay napagkamalan niyang si Messi ang nakatayo roon. Malaki ang pagkakahawig ng dalawa. Congratulations! Chorus na sabi ng lahat maliban sa kanya. Nag-unahang lumapit ang mga ito sa pareha. Hindi iilang beses na naririnig niya ang mga salitang congrats at best wishes. Meron pang nagtanong kung saan ang honeymoon. Napakunot-noo siya. Nalilito siya sa nakikita. Ano ba itong napasukan niya? Double wedding? Okay, wag na nating patagalin pa. Malakas na sabi ni Ivan. I think we could start the entertainment now. Again, everybody, I want you to meet our wedding singer, Beverly. Nagpalakpakan buhat sa maliit na audience. Sandali, meron akong gustong malaman. Wika niya. Yung pangalan ng mga bagong kasal. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na ha. Masyado kasi akong excited. They are Lizzie and John. Kapatid ko si Leslie, pero natural na mas magkamukha sila ni Messi. Kambal sila eh. Napatango siya. How about Missy and Romel? What do you mean? Tanong din sa kanya ni Ivan. Hindi ba sila mga bagong kasal din? Kumunot ang noo nito. Naringgan ko kasi kanina sa labi na binating mo rin sila. Maagap na paliwanag niya. Ah, yun ba? Ibang dahilan yon. Missy has just signed a contract with Johanna Modeling. Siguro, ay narinig mo na yon. Isa sa mga prestihiyosong modeling agency rito sa baba. Natupad na ang pangarap niya maging ganap na modelo. At hindi lang yon.
She will undergo training para sumali sa international competition for models 2 years from now. Proud na sabi nito. And Romel? Are your former friend? Tila makahulugang sabi ni Ivan at tinitigan siya. Missy said he just had a job promotion. That's why I congratulated him too. Pero hindi pa sa kanila ang okasyon ito kundi para kina Leslie at John. Tumango uli siya at tiniyak niyang kaswal lang iyon. Ayaw niyang ipahalata kay Ivan na tila nabunutan siya ng malaking tinik sa kanyang dibdib. She had to be careful. Makahulugan ang salita kanina ni Ivan. Malakas ang kutob niyang magiging mabuting kaibigan ito. Ibang usapan pa rin na kapatid dito si Messi. Akala ko kasi double wedding to. Yung damit kasi nila. Igala mo ang mga mata mo, Beverly. Halos lahat kami ay hindi nalalayo ang kulay ng mga damit. Para naman kasi kahit motif ay meron ang kasalang ito. Ewan ko ba naman sa dalawang yan? Kahit madalian, ay pwede rin naman na kaunting garbo. Kung bakit ganito na kasimple ang gusto nila. Naiiling na sabi nito. Tumango na lamang siya. So far, ay nagagawa niyang kantahin ng mabuti ang bawat kanta. Hindi pa siya gaanong nahihimasmasan sa biglang pagkikita nila ni Romel. Pero, nahimasmasan na siya sa pag-aakalang ito ang kinasal. Pakiramdam niya ay walang problema sa showmanship niya sa maliit na crowd na iyon. Wag lang siyang lilingon kung saan naroon si Romel at si Messi. Para hindi masira ang diskarte niya habang kumakanta siya. Sa ilang beses kasing pagsuyap niya sa dalawa, tila bibitiw ang boses niya sa tamang tono. Kung bakit kasi, tila kagaya rin ng mga ito ni Leslie at John sa labis na sweetness sa isa't isa. Karaniwan na ang 3 set sa bawat kasalang kinakantahan niya at hindi na iba ang gabing iyon. Bagaman, gusto po sana ni Ivan na kumanta siya ng isang set ay kinontra na ito ng ibang naroroon. Lagpas na ng 9:00 ng gabi. At pagkatapos ng huling kanta ay bumati si Beverly sa mga bagong kasal. Sincero ang kanyang pagbati, kagaya ng palaging ginagawa niya sa mga bagong kasal na kinakantahan niya. Pero palagay niya ay mas sincero siya ng gabing iyon. Nang sabihin niya sa mga ito na I'm happy for you. Parang kasing kahulugan na rin iyon ng I'm happier for me. Dahil mali ang akala niya na sina Messi at Romel ang ikinasal. Si Ivan ang lumapit sa kanya nang bitawan na niya ang mikropono. You did a great job, Beverly. Nakangiting sabi nito at inabot sa kanya ang isang sobre. Here, nabanggit na sa akin ni Jenna ang rate mo. Pinasobrahan ko na iyan. Thank you. Pagkatapos nun ay nagpaalam na siya kay Ivan. Palabas na siya ng pinto ay hinabol siya ni Ivan. Beb, wait! Hindi ka na ba magpapaalam sa former friend mo? Tanong nito na hindi niya tiyak kung nanunukso ba o nang iinsulto. Mahirap kapain ang sinseridad nito sa tanong na iyon. Dahil kapatid mismo nito ang karelasyon ni Romel. Sumulip siya sa kinaroroonan nila Romel at Messi na tila lalo pang naging sweet sa isa't isa. Wag na, ayaw kong makaabala, sabi niya sa kaswal na tinig. Inihatid siya ni Ivan hanggang sa elevator. Nang nasa loob na siya niyon ay tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Bakit? Beb, tapos ka na ba sa racket mo? Tara, labas tayo. Tumaas ang isang kilay niya.
Hindi naman gimikera ito, kaya ikinagulat niya na ito pa mismo ang nagiya sa kanya. Naku, maglalasing ka lang yata eh, tadayo ka pa? Bumili ka na lang ng alak at lunurin mo ang sarili mong mag-isa. Natatawang sabi niya rito. Hindi no, naiinip lang kasi ako sa bahay. Bakit? Nasaan na ba ang future husband mo? Nasa China. Sagot naman ni Heidi. At hindi ka sumama? Isinasama ako pero tumanggi ako. At bakit? Siyempre naman noon, okay lang na sumama ako kasi friends pa lang kami noon. Iba na yata ngayon. Gaga, dapat nga ngayon ka sumasama. Kung makakita siya roon ng iba, bahala ka. Baka mapalatan ka. Pananakot niya rito. Kaya naman ako hindi sumama kasi alam mo na, baka matukso ako. Kami lang kasi ang tao sa isang hotel. Ay, bakit? Masama ba yun? Lalong lumakas ang tawa niya. Napag-usapan na namin yon. Isang buwan lang naman ang hintayin namin. Magtitiis na lang muna kami. Baka mas good omen kung virgin bride ako. Oh God, ay di ikaw na girl. Hindi na niya pinatulan iyon. Teka nga, dito ka bang magyaya ngayon sa Malate? Oo naman. Hindi ako tatawag sa'yo kung hindi. Pwes sige, magkita na lang tayo roon. Saan ba doon banda? Sinabi nito kung saang bar sila magkikita. Sabado nga pala ngayon. Himala hindi ka tumanggi. Wala naman akong ibang racket na. Pauwi na ako kung hindi ka tumawag. Alright. Pa-morningan tayo sa bar ha? Oo ba? Game namang sagot niya. May problema ka no? Diretsang tanong sa kanya ni Heidi. Pagkatapos kunin ng waiter ang order nila. Kailan mo pa kinakarya pagiging manghuhula? Itinirik nito ang mga mata nito. Hindi ko kailangang maging mahuhula. Magkaibigan tayo kaya kilala kita. Sa order mo pa lang, alam ko na. Bakit? Malay mo naman kung buntis ako, di ba? You're dreaming. Di ba matagal na kayong wala ni Romel? Matagal na ba yon? 3 months pa lang. Naman. Yung sa isang araw, ang daming nangyayari. Yun pa kaya ang 3 buwan? Baka nga may kapalit ka na eh. Aray ko naman! Pero alam mo, manghuhula ka nga. Tama ka. Pinatan na ako ni Romel. Halatang nagulat ito at tinitigan siya. Masakit? I'm trying to move on. Actually, I'm doing my best to move on. Pero mukhang nahihirapan ka. Seryosong sabi nito. Humarap ka na ba sa salamin? Walang spark ang mga mata mo. Well, napasin ko na iyan kanina pa. Hindi ko nga lang naisip agad na si Romel ang dahilan. I wish I could forget him as easy as snapping a finger. Pero alam ko ring hindi. I still love him. Napailing ito. Tila nag-isip pa ito ng susunod na sasabihin kaya dumaan ang maraming segundo ng katahimikan. Naintindihan kita. Gusto kong sabihin, time heals all wounds. Pero hindi naman mababawasan niyon ang sakit na nararamdaman mo. So, ganito. If you feel you want to talk, go ahead. Nandito ako. Makikinig ako sa'yo. Kahit abutin tayo ng hanggang Lunes dito kung hindi ka patapos,
ay hindi tayo aalis dito. Huwag ka lang maglasing ha. Alam mo naman na ang istorya namin ni Romel. Wala na akong sasabihin pa. Palagay ko, meron pa. Come on, babe. Say it. Makakagaan sa pakiramdam mo kung magsasabi ka. I won't mind kung nasabi mo na sa akin ang gusto mong sabihin ngayon. Ganun talaga kung minsan, kapag masama ang loob mo, paulit-ulit mo lang sinasabi ang sentimiento mo. Pero parang therapy na iyon. And then, you will realize, teka nga, parang akong sirang plaka ah. Bakit ko ba siya iniisip pa? Samantalang, hindi naman yata nito ako iniisip pa. Napangiti siya. Galing mo magpayo. Sige na, Beb, unload it. Bubuntong hininga siya. Do you know, kinontak ako ni Jenna 2 weeks ago. May binigay siya sa aking kasal para kantahan. Iyon ang pinanggalingan ko kanina bago ako napunta rito. Ha? Nandoon si Romel sa kayong bago niya. Tuloy-tuloy na siya nagkwento rito ng mga pangyayari. Habang nagkikwento siya, hindi niya maiwasang isipin ang naging sanhi na paghihiwalay nila ni Romel. Puro ka na lang trabaho, Romel. Wala ka ng oras sa akin. Malungkot na sabi ni Beverly na bagas din ng panlulumbat. Look who's talking. Tila piko na kaagad na sabing to sa kanya. Ever since, alam mo ang oras ng trabaho ko, Beb. Monday to Friday, 8 to 5. Alright, I work overtime until 9 pero hindi iyon araw-araw. I still make time for us. Ikaw itong palaging walang oras sa akin. Tumingin siya rito at kagyat na nagbanta ang mga luha sa kanyang mga mata. Alam mo rin naman ang nature ng trabaho ko. Gabi ang airing ng programa ko sa FM radio. Karamihan sa mga events na kinakantahan ko ay gabi ginaganap, especially kapag weekend. I know, pero sana naman lang, hindi ka basta-basta tumatanggap ng alok sa'yo. Nasayang lang paghahanda ko. Yun pala, mas importante pa sa'yo ang mga singing engagement mo. Weeks ago pa, naka-schedule yon. Hindi naman ako pwedeng umatras sa last minute. Kaya, isinakripisyo ko muna lang ang sa atin. Naintindihan ko ang trabaho mo. Hindi ba't ako pa ang nag-encourage sa'yo noon para magpursige mo ang pagkanta? Pero sana naman, wag mo naman akong baliwalain. Paminsan-minsan na nga lang tayo nagkaroon ng oras, ganito pa. I'm so sorry, Romel. Hindi ito kimubo at tumingin lang sa malayo.